bilang Piolo Piccolo dahil demonic daw yung Piccolo eh. So, para po sa hindi nakakilala, ayan, Choco Martin na lang. So, nandito po tayo ngayon sa Victory at sa mga bisita po namin, sa mga sa unang pagkakataon na nagpunta po dito, welcome na welcome po kayo, natutuwa po kami, mahal po namin kayo. And someday, sana po, hindi naman po ito yung una't huli ng pagpunta nyo rito. Kung may kasama po kayong mga bata, anak, pwede nyo pundahin sa Kids Church po natin. At kung may sasakyan po kayo, pwede nyo ilagay hindi sa Kids Church, sa baba, sa basement. Ayan, napakaganda ng church na to, no? Very accessible, madaling makita, no? At pagkatapos ito, pwede kayo manood ng sine. Bukas na namin sinihan dyan. No? Kaso nga lang, tatakutin kayo. Hindi, okay lang. So, pwede rin kayo mag-grocery sa baba. May bayad ba ako dito? Hindi. Okay. Sige po. At sana po, hindi po ito una't huli at sana babalik po kayo. Okay? So, sana po makilala ko rin po kayo, makilala po kayo ng mga leaders natin para mapag-pray po kayo at matulungan po kayo kung ano po kung may mga problema po tayo, kung makakatulong po kami. Okay? So, sa pagkakataong ito ay nandito na po tayo sa ating pinaka-last part ng ating series na Indeed. Sabi niyo nga, Indeed. Okay, when we say Indeed, pinag-uusapan natin dito yung assurance of salvation. As a Christian, if you are a really Christian, if you are a genuine Christian, automatic yon. Meron kang assurance of salvation. No? Ibig sabihin, yung pinaka-key message natin ng series natin is, we know that we are saved indeed when in our lives we see Christ indeed. Paano mo malalaman na saved ka nga? Hindi mo naman kinakailangang mamatay o mawala rito sa mundo na to para malaman mo na saved ka. Tama? We know that we are saved indeed when in our lives, sa buhay natin, we see Christ indeed. Pag nakikita si Kristo sa buhay natin, that is the tawag nito, yung katunayan na ikaw ay saved. So, for the past 3 weeks, pinag-usapan natin that yung may assurance ng salvation is he is living a lifestyle of living in the light. Yun nga, living in the light. Sino nandito na living in the light? Okay, sino rito yung nakakompleto from series 1, 2, and 3? Okay, hanggang ngayon, So, mamaya, pwede kayo mag-wish, ha? Okay, pwede kayo mag-wish. So, living in the light, tanungin mo sa sarili mo, am I living in the light? Am I living in the light? Meron ba akong integrity sa trabaho ko? May integrity ba ako sa pag-aaral ko? May integrity ba ako? Kung ano ba yung pinapakita ko dito, ganun din ba ako sa bahay? Di ba? Am I living in the light? Pangalawa, am I living in righteousness? Nabubuhay ba ako? Ginagawa ko ba yung tama? Hindi lang yung mabuti. Ginagawa ko ba yung tama? Ayun, sa trabaho, 'di ba, sa pagbi-business, tama ba yung ginagawa mo? No? So, pangatlo, living in love, no? Ito 'yung sinasabi ng Bible na pag meron kang love, dapat kaya mo mag-forgive. Kasi yung first manifestation of love is forgiveness. Sabi nga sa 1 John, pag sinasabi mong you love God but you hate your brother, that is a contradiction, no? So, how can you love your brother? How can you love God if your brother himself, hindi mo siya kayang mahalin? Paano mo mamahalin yung isang Diyos na hindi mo nakikita? So, parang nag-evaluate lang tayo if, sabi nga ni Paul, examine yourself if you are in the faith. Kasi maraming ngayon, self-deceived. No? Yung mga, akala nila saved sila, pero pagdating ng judgment day, sabi ni Lord, not everyone who calls to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father who is in heaven. So, hindi pala porkit may dala kang Bible, hindi lahat ng may dalang Bible who knows the Bible. Do you agree with me? Di ba? Kaya nga, napakaganda rin sa Victory kasi pangalan pa lang, panalo na, di ba? Sabihin nyo, panalo. O, di ba? Panalo. Kasi pag pumunta ko alam niyo ba mayroong isang church sa Mindanao, narinig ko lang to sa isang pastor, na ang pangalan ng church nila ay, in the name of Jesus, I bind you Satan Christian Church. Ang haba, no? Saan ka nag-church? Tinanong, doon ako nag-church sa in the name of Jesus, I bind you Satan Christian Church. Yung isa, baguhan lang.
Yung isa, baguhan lang siya. Tinanong, ang haba ng pangalan. Saan ka nag-church, Brad? Doon sa Satan's Church. Yun ang mahirap doon. Ano? So, pangalan pa lang, nandun ka dapat sa lugar na, kung may mga nagtatagumpay doon, nandun ka dapat sa team na yon. No? And lastly, pag-usapan natin yung living in victory, wherein ito yung pag-usapan natin. Tuturuan ko kayo ng 1, 2, 3 punch how to win in the fight. No? How to win victoriously. Okay? You know, parang ang sarap sumuntok. Hindi, mamaya pa yan. Yun, sige, mamaya. Masyadong hot na hot yung mga natin. Mamaya. So, wala bang gloves dyan? Ayan, tuturuan ko kayo. Madali lang to. 1, 2, 3 na pang-punch natin para manalo tayo sa iba't ibang klase ng ating laban sa buhay. No? So, napaka-importante ng assurance kasi, natin yung assurance, no? Kasi pakita natin yun. No? Meron, sa Amerika, meron silang tinatawag na, alam niyo yung San Francisco Golden Gate? Yan. Yan yung Golden Gate. Sino nakarating dito? Honestly. Woo! Talaga meron. Sino? Yun, no? Isa, si Mami. 2, sino pa? Humble talaga yung iba, no? Ako, makakarating ako niya, next year siguro. Hindi. Alam nyo, nung ginagawa ito, since 1923, ginawa ito, sinimulan ito. Based sa pag-aaral, nung ginagawa nito, 1923, 23 rin yung may 23 na nagko-construct niyan, namatay. Alam niyo bakit? Kasi nahuhulog sila doon sa kunyari, mag-welding ka, kaya pupukpok ka, out of balance ka, mahuhulog ka doon sa tubig, di ba? So anong ginawa nila? Ang ginawa ng contractor nito, nilagyan niya ngayon ng net. Alam nyo, napaka-amazing ang nangyari rito. Nung nilagyan nila ng net, may 10 nahulog, patay o buhay? Buhay. Why? Kasi may sumalo. May sumalo dun sa net. At pagkasalo dun sa... Tapos, yung efficiency, yung bilis ng trabaho, tsaka yung accuracy, tumaas ng 25%. Nagets ninyo? So, dito sa buhay Kristiyano, it's hard to win the battle. Alam niyo bang may battle tayo lahat? Di ba? Pag-gising mo pa lang, may battle agad eh. Di ba? Araw-araw yan. 24/7, meron tayong battle. No? Pero it's hard to win the battle if you know that you, yourself, is not assured of salvation. Kung hindi mo alam ang identity mo, na winner ka pala, victorious ka pala, i-deceive ka ng kalaban at konting problema, bibigay ka. Okay? Lahat tayo rito may problema, di ba? Okay, lahat tayo may problema. Walang exempted dito. Even patay nga may problema rin eh. Di ba? Ninanakawan din sila, di ba? Ninanakawan ng ngipin, di ba? Ninanakawan, pag blue yung mata, tinatanggal yung mata, nilalagay doon sa di ba? Walang exempted. But ito yung tanong ko. Ano yung assurance, pati sa taas, ano ang assurance natin na pag dumating yung iba't ibang klase ng battle o labanan, problema, ay magkakaroon tayo ng victory. Ulitin ko, ano ang assurance natin na pag dumating ang mga iba't ibang klaseng problema, mayroong maliit na problema, may mabigat na problema, at minsan may mga problema na very surprising. Sabihin nyo, surprising. Yung talagang hindi mo na-expect, biglang dumating yung problema na yun at talagang nagulat ka. May mga ganun ba sa inyo nangyari na out of somewhere biglang lumabas yung problema, ang bigat? Naalala ko lang nagpa-check up po ako sa... Sino rito yung madalas nagpapa-check up sa doktor? Yung parang... Wala nagpapa-check up sa doktor. Di ba? Ako nagpa-check up po ako sa doktor. Tapos, lumapit po ako sa doktor. Kasi, syempre, maganda yung kahit wala kang naramdaman, kahit papano, hindi naman pwedeng, kung kailan may sakit ka, doon ka palang magpapa-check up, di ba? Alam niyo, napakaganda ng church na to dahil blessed kami ni Lord ng ng tawag nito, yung tawag niyo parang insurance, no? So, pwede na kami magkasakit. Parang ganun, di ba? Isibihin, alam niyo, may kasama tayo, ko muna, no? May kasama tayo rito na nag-a-attend dito na namatay siya lately lang. Kasi ayaw niya magpa-doktor, kundi dahil
hirap siya magpa-doktor dahil wala siyang pera. Nung kinikwento ko yung nung nagkikwento yung kaibigan niya, Kuya Pete, kasi ganito, wala siyang pera. Tapos, tsaka siya yung tao na mapagtiis eh. Mapagtiis siya. Ayaw niyang, hanggat kaya niyang tiisin, titiisin niya. Kaso dumating yung time na asthma attack, inatake siya. Isang nakapag-text pa nga siya sa akin, tapos mga ilang after 2 days, namatay na siya. So, minsan may mga problemang ganun na surprising, mabigat, hindi natin alam kung pagtatagumpay ba tayo. Yun nga, balikan natin yung kwento ko. Nagpa-check up po ako at nagulat ako. No? Nagulat ako sa doktor. Tingin kayo sa akin. Sabi ng doktor, Sir, meron kayong sakit. Ha? Sabi ko, anong sakit ko? Okay naman po ako, Dok. Okay naman ako, lamang ako naramdaman. Okay naman yung puso ko, okay naman yung ulo ko. Dok? Ano talaga ang sakit ko, Dok? Sabi naman niya, Sir, lalo po kayong gumagwapo. Lalo kayong gumagwapo. At magsasalita pa lang ako, sabi nung doktor, bad news, sir. Bad news. Hindi ka nagagaling. Hindi ka nagagaling. Pero wag kayong, yung mga nasa harap, wag kayong matakot. Hindi nakakahawa to. Hindi nakakahawa to. So, yun ang titignan natin. Paano ba tayo magtatagumpay? As a Christian, kung babasahin natin yung 1 John, ang pinaka-synonyms, yung word na pinakamalapit sa word na Christian ay yung word na overcomer. Amen? Kung magbabasa kayo ng 1 John, lalo na sa chapter 2, binanggit, paborito ni John yung word na overcome. Overcomer. Revelation, chapter 2, chapter 3, He who overcomes. 7 times pong binanggit ni John po yun, na yung magtatagumpay, merong reward. Gusto niyo ng reward? Hindi sa akin magagaling. Kay God. Okay, basahin ko, Puno lang kayo, relax. 1 John chapter 5, verse 1 to 2. Everyone who believes that Jesus is the Christ, is born of God, and everyone who loves the Father, loves the Father, loves His child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. This is love for God, to obey His commands, and His commands are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. So possible palang mag-overcome tayo. Pero mamaya ko babanggitin kung paano yung 1, 2, 3 punch natin. Talon lang tayo, kay John pa rin to, John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have, sabi nyo, trouble. Okay. But take heart, I have overcome the world. So merong trouble. But merong promise. Ano yung promise? Take heart. Huwag kayong mawalan ng puso. Huwag kayong manghina. Ito yung time na aarestuhin na si Jesus. No? Actually, nakakatakot yung senaryo na to. Pwedeng mag-ano si Jesus dito eh. Pwede siyang umatras, nakakatakot to eh. Pero sabi niya, relax lang kayo, mga number cards. Take heart, take heart, take heart. I have overcome the world. Kahit anong laki ng problemang dadaanan mo, pera man yan, sa kalusugan mo, I have overcome the world. O relationship man yan. No? Minsan, minsan kala mo okay yung family, tapos biglang magkakaroon ng relational dysfunction. Ang hirap ng ganun. No? So, let's pray. Let's pray muna. Lord, we thank you today. And we believe, Lord, that you are a victorious God. And you have destined us to be victorious, Lord. Thank you, Lord, and give us the capacity to learn, the ability, Lord, to grasp your word, to learn from more of your word. This is not for me. This is not for victory. This is all for your glory, Lord. Not unto us, but to you belong the glory. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, God wants you to get
and stay in victory. Okay? Yun po ang pinaka-will ni Lord. Pero, merong kumokontra, Satan wants you to live in defeat. No? Si Lord, ang gusto niya, magtagumpay ka. No? Magtagumpay ka sa pag-aaral mo, magtagumpay ka sa business mo. No? May mga tao rito na lahat na yata ng pinasok ng business, talagang lagi siyang talo. Pero take heart. Take heart. I have overcome the world. Diba? God wants us wants you to get and stay in victory. Pag sinabing gusto kanya maging victorious, gusto niya mag-stay ka doon. No? A series of victory. Gusto niya mag-stay ka sa victory, sa pagiging matagumpay. No? So Satan wants you to live in defeat. Sabi ni Satan, John chapter 10 verse 10, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. So, kung si Lord, ano yung plano ni Lord sa atin? For I know, Jeremiah 29:11, doon sa taas, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you. What is the will of the Lord for you? To prosper you, not to harm you, but to give you hope. To give you hope in the future. May plano si Lord. Tama? May agenda siya. Not to harm you, but to give you hope. To give you good future. Pero itong si Kontrapelo, si Satan, ang plano naman niya is, I came to steal, to kill, and to destroy. So tanda natin, may labanan, merong dito, pero at the end, magiging overcomer tayo. Amen? Magiging overcomer tayo. So as a Christian, you can choose whether to walk in victory or defeat. Choice. Victory is a choice. Hindi po siya automatic. Hindi yung binasa natin, na-overcome na pala ni Jesus, so victorious na ako. Automatic ba yun? Diba? So mamaya, anuhin natin yun. So hindi siya automatic, pero you have to passionately seize the victory. Kinakailangan you have to desire it. Tama? I-desire mo, you have to eagerly desire it for you to experience victory. No? So, ako, hindi ko naman kayo masyadong kilala lahat, pero nakikita ko sa mga mukha ninyo, marami rito, mga losers. Tinan mo yung katabi mo. Ano ba siya? Overcomer or loser? Overcomer. Kasi pag loser yan, baka batukan ka niyan, di ba? So, takot kayo, no? Pero in reality, lalagyan natin ng marami rito ay mga losers. Pagdating ng temptation, nag-give in. Pagdating nung babae na nag-give in. No? Pagdating ng temptation tungkol sa pera, para bumilis na lang yung transaction, bumibigay. No? So, kinakailangan para natin ma-experience ang victory, kinakailangan magkaroon muna tayo ng realization na tayo muna ay loser because of sin. Okay? Paano ka gagaling kung ikaw mismo hindi mo inaamin na meron kang sakit? So, nung pinanganak tayo dito sa mundo, meron tayong tinatawag na sinful nature. Sabihin nyo, sinful nature. So, yung sinful nature na yon, yun yung nag-udyok sa atin para tayo ay maging loser. Okay? So, paano mo malalaman kung ikaw ay isang loser? So, nagbigay ako ng mga practical indication kung sino yung mga loser. Number 1, the loser is always part of the problem. Okay? Tanungin mo sarili mo, part ba ako ng problem? Ako ba'y pabigat o nagpapagaan? Loser yon. Pangalawa, the loser always has an excuse. No? Utusan mo yan. Hindi ko alam yan eh. Di ba? Laging nakakamot, di ba? Kaya sa church, maraming deacon. Alam mo yung deacon? Di ba posisyon yon, deacon? Di ko alam yan eh. Di ba? Di ko alam yan eh. Kaya laging may excuse. Hindi ko kaya yan, Brad. No? Hindi ko kaya yan. So, pag lumalabas sa bibig mo yan, puro ka excuses, hindi ko kaya yan,
Okay lang naman. Pag sinabi mong hindi ko kaya na honestly naman, pero kung kaya mo naman, sinasabi mong puro ka excuses, hindi maganda yon. Okay? So, the loser always has an excuse. Ako ba to? Tayo ba to? Pangatlo, the loser has a vexing presence. The loser has a vexing presence. Basahin natin yung verse. Proverbs 19:7. A poor man is shunned by all his relatives. How much more do his relatives avoid him? No, yung loser daw, iniiwasan ng mga kamag-anak ng mga tao. Hindi dahil sa mahirap siya. Yung binabanggit ditong poor man, hindi to economically poor. Ang binabanggit dito, poor in, sabi natin, sa attitude niya, sa the way he deals with people, poor siya. How much more do his friends avoid him? Though he pursues them with pleading, they are nowhere to be found. No? Sino yung loser? Sila yung mga taong it brightens up your room simply by leaving it. No, parang ang sarap na mas gugustuhin mo pa na wala siya dahil pag nandun yung taong ito, itong loser na ito, tensyonado. Meron ba kayong kilalang gano'n na once na pumunta ron sa, kunyari, nandiyan kayo, biglang dumating, parang tensyonado, hindi kayo komportable, parang ang bigat? Meron gano'n? Na parang, ang hirap pakisamahan itong taong ito. Loser. Ina-avoid siya ng maraming tao. Ina-avoid siya. No? Yung maraming nayayamot sa kanya, di ba? Hindi siya yung tipo na, uy, tara, dito ka. Yung parang gustong-gusto siya ng mga tao. Pero itong mga loser na ito, ayaw siya ng mga tao. Dahil ang lumalabas sa kanyang bibig ay negative, problema, di ba? Puro na lang pasakit, puro reklamo, di ba? So, minsan, ang hirap yung ganun na, pag ganun ng mga loser. Pangapat, the loser has a chronic discontentment. Ecclesiastes chapter 4, verse 4, and I saw that all labor and all achievements spring from man's envy of his neighbor. This too is meaningless, chasing after the wind. Sino yung mga loser? Sila yung mga mainggitin. Loser yan. No? Yung walang kakontentohan. No, lagi na lang sinasabi. Kunyari, umangat yung kanyang classmate. Uy, classmate, hard to, ano ka na, hindi ka na ma-reach, ha? Di parang naiinggit pa, di ba? So, ano kung hindi na siya maabot? Kung nagsikap naman talaga siya. Di ba? Ang winner kasi, titignan niya, uy, umangat to, talagang gumanda buhay nito. Pag-aaralan, paano siya umangat? Ba't yumaman siya? Ba't gumanda buhay niya? Hindi siya maiinggit, kundi kukunin niya yung mga ideas kung bakit siya, ba't siya naging ganun? Di ba? Hindi siya yung tipo mag-iisip na ng pangit dun sa taong umaangat ng buhay. Nagets nyo? Loser ba tayo o winner? So, okay, tuturuan ko na kayo how to know if you are an overcomer. 3 marks. Ito na, yung 1, 2, 3 punch. Marks of an overcomer. Music. Yun. Wala bang gloves dyan? Diba? So, tuturuan ko kayo kung paano kayo magtatagumpay sa buhay. Tuturuan ko kayo ng 1, 2, 3 punch para kayo ay lalabas kayo rito na matagumpay. Huwag kayong papayag na pumasok kayo rito, lulugo-lugo kayo, malungkot. Huwag kayong papayag na habang buhay na naghihirap kayo, huwag kayong papayag na habang buhay kayong kinakawawa, binubuli. Huwag kayong papayag dahil you are born to win. You are born to win. Because we are born of God. Di ba? So, walang ano sa Kristiyano yung parang inaapi-api. Yung parang lagi na lang kawawa nandun sa tabi at umiiyak. O walang Kristiyano na lagi nang sasabihin na lagi nag-i-excuse. Walang ganon. You are born to win. Pati nandun sa taas, nandun sa pinakadulo. Bro, you are born to win. You are born to win. Okay? So, number 1. Ang unang punch. Bro, anuhin natin. Baka biglang mapasuntok ako. Ang unang punch is, number 1, faith in the Son of God. Faith in the Son of God. You need faith. You need faith. Yan ang una natin. Boom. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves the Father loves his child as well. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that he has overcome the world, even our faith. No? So, faith in the Son
of God. Hindi lang ito yung faith na mental assent, ito yung faith na pinapaniwalaan mo, you truly believe everything that Jesus has taught us 2,000 years ago without any doubt na siya yung Savior, siya ang Lord, and you continually believe in Him. Hindi lang yung naniwala ka dahil sabi ng pastor, itaas mo ang kamay mo, tanggapin mo si Jesus as Savior and Lord. Pag sinabing have faith in the Son of God, ito ay continuous walk. Ito ay, sa Greek, ito ay continuous believing. Hindi ito yung one time na I confess Jesus is Lord. Oh, saved na ako. Hindi ganun. Okay? Ito ay continuous believing. Hindi ito yung easy believism na tinuturo ng iba. Pag sinabing have faith in the Son of God, every day you have faith in the Son of God. You believe in Him. Okay? And being a believer of Jesus, ang sabi doon, ikaw ay kinakategorize bilang born of God. So hindi pala lahat ng tao is anak ng Diyos o born of God. Very specific dito sa binasa nating verse, everyone who believes that Jesus is the Christ, the Messiah, is born of God. And being born of God, ang sabi doon sa latter part, tayo ay mga overcomer. So, take note, you are not a loser, you are an overcomer. You were born to win. Pinanganak ka na magtatagumpay. Yung problema mo meron ngayon sa family mo, sa wife mo, mapagtatagumpayan mo yan. Kasi you were born to win because you are born of God. If you're a believer of Jesus Christ, you are destined to win. Okay? You are destined to win. You are destined to win. So, anong identity natin? Identity, you are victorious. Sabi mo sa katabi mo, bro, you are victorious. Okay. Okay, yung iba parang, you are victorious, parang talo eh. You are victorious. Ito ang identity natin. Sa ayon nyo sa gusto, if you're a believer of Jesus Christ, you are victorious. And you have to act like one. You have to act like a victor, like an overcomer. Hindi yung kino-confess mo na victorious ka, pero in your deeds, in your action, loser. Pag sinabing identity, pag alam mo ang identity mo, look to me, importante ito. Kung alam mo ang identity mo, ganun ka magsasalita, ganun ka rin kikilos. Kasi ikaw yun. Na-gets ninyo? Alam nyo dati, before I became a Christian, ang baba ng ang baba ng, hindi yung height, ang baba ng aking self-esteem. Minsan kakausapin ako ng tao, hindi ako makatingin ang hirap sa akin tumingin ng mata sa mata. Kakausapin, nakaganon ako, tapos parang ang lambot ng katawan ko. Ilang beses ako nag-apply sa trabaho, hindi ako natatanggap dahil mababa ang aking self-esteem. Hindi ko alam ang identity ko. Kita niyo yung ginawa ni God, di ba? Pag alam mo yung identity mo, magkakaroon ka ng assurance, magkakaroon ka ng confidence sa sarili mo, sa Panginoon. Di ba? Kasi alam mo yung identity mo na ikaw ay victorious. Na every time lalabas ka ng bahay, magkipag-transaction ka, o may pipirmahan, na ini-claim mo na magiging victorious yun. Every time na sasakay ka ng jeep, alam mo, makarating ka, you'll be victorious. Every time na pupunta, every time I preach, sinasabi ko sa sarili ko, I am a victor. I am an overcomer. Hindi ako paakyat dito na parang magandang umaga po sa inyo. Di ba? Hindi yung mga, katulad ibang pastor na parang nagmamakaawa. Hindi ganun. So, alam natin that you are a victor. You are an overcomer. Accepting your true identity in Christ is the first step in claiming victory. Okay, bibilisan ko lang ng konti. Ano yung identity natin? You are a victor. You are victorious. Dagdagan natin, knowing who you are. Pag alam mo kung sino ka, first step yan ng victory. Number 1, dapat mong tandaan that we are children of God. Hindi na natin mabasahin yung verse. Kulang yung time. Tanda mo, you are children of God. You have to act like one. Huwag kang mag-asal demonyo. Huwag kang mag-asal, huwag kang magsalita ng para kang kaparehas ng marami dahil you are children of God. If you believe the Lord Jesus as the Son of God, have faith in Him, you are born of God, therefore you are a children of God. Dapat doon sa opisina,
Kunyari, call center yan, dapat iba ka doon. Hindi yung iba dahil iba yung kulay ng buhok mo. Ibig sabihin, the way na makipag-usap ka, the way na makipag-deal ka, iba ka. Pag may problema sila, natataranta, ikaw medyo, kalma lang. Kalma lang, di ba? Alam mo eh. You are born of God. You are born to win. Number two, we are heirs of God. Ano yung heir? Yun, hindi yan. Pag sinabing heir, kayo ay tagapagmana. Kaya, huwag kayong mag-aakto na para kayong laging naghihikahos, ano ba naman itong buhay Kristiyano? Lagi na lang ako walang pera, lagi na lang ako nangungutang. In spiritual realm, as a Christian, dapat niyong malaman that you are an heir of God. Ikaw ay tagapagmana. Sa Romans, anumang meron si God, anumang meron si Jesus Christ, meron ka rin. Dapat tignan mo yun. Dahil kahit sabihin natin may pera ka ngayon, pero hindi yan ang identity mo, na iniisip mo na meron kang poor man's mentality, ang hirap mabuhay ng ganun. Diba? Malaman mo na tagapagmana ako. Pero hindi naman to the point na parang yabang natin. Yun. Alam mo lang na tagapagmana ako. Hindi ako kukulangin. Hindi ako kakapusin. Sino rito yung kinakapos? Honestly, sige. Taas ang kamay. Kinakapos? Hindi, honestly. Oh yeah. Oh. Totoo yan, no? May kinakapos. Ako, minsan kinakapos yung pantalon ko. Di ba? Pero, hindi dapat tayo magpatalo dun sa kakulangan ng pera dahil we believe that God is our provider. Amen? You are a victor. You are a winner. You are born to win. Number 3, we are justified in the sight of God. We are justified in the sight of God. So kahit na sabihin natin makagawa ka ng kasalanan na hindi mo sinasadya, huwag ka nang magdrama dahil in God's sight, you are justified. Okay? May tinatawag na justification by faith. Acquitted ka. You are pronounced not guilty in the sight of God because of not what you have done, but because of what Jesus has done 2,000 years ago. Ang salvation is not based on your performance. Salvation is based on the free gift of God, based on the grace, unmerited favor of God. Kaya in God's sight, hindi ka dapat, oh Lord, nagigilty ako. Yung parang, hindi. You are justified. You are, positionally speaking, you are justified. Justified. And lastly, we are free from condemnation. Ba't nawala yung Romans? Romans 7:1? 5:1. Okay. So, we are free from condemnation. So, hindi na dapat tayo nakukondemn. Pag pinatawad ka ni God, pag pinatawad po kayo ni God, kaya Lord, sorry kumupit ako sa company namin. Pag pinatawad ka ni God, forgive yourself. Magpatawad ka rin sa sarili mo. Okay? There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. And lastly, we are ambassadors for Christ. Ano? Ambassador. Pag sinabing ambassador, pag sinabing ako ay ambassador ng Pilipinas sa Korea, ano ako? Representative. So, anong identity mo? You are an ambassador of Christ. Representative ka ni Kristo. Kaya wag natin siya i-misrepresent. Dahil pangit yun. No? Every time, dapat, yung nga sinasabi ko, dapat nakikita yung change life, new life sa buhay natin dahil pag hindi tayo pinapakita natin yung magandang testimony, hindi tayo nagiging magandang ambassador ni Christ. Hindi natin alam to, pero kahit hindi mo sabihin na, Lord, hindi naman ako worthy. Hindi. Ambassador kita. Representative kita sa campus na yan. Representative kita sa restaurant na yan. Representative kita sa opisina na yan. Kahit anong mangyari, ako ang nagre-represent sa'yo. No? So, children of God, heirs of God, justified and free from condemnation, ambassadors of Christ. 1 John chapter 5, verse 5, who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. No? If you want to win, join the winning team. If you want to win, join the winning team. Meron ba rito na nag-aral na isusubsob niya yung sarili niya sa pag-aaral? Ako may nakita na akong sinubsob ang sarili sa pag-aaral. Alam niyo yun, yung talagang tipong sobrang pagod. Talagang subsob na, no? Meron ba rito nag-aral sabay, mag-aaral ako ng mabuti para balang araw bumagsak ako? Walang ganun, di ba?
papasukin ko tong business na to, balang araw malulugi ako. Walang ganun. Meron man ganun? Wala, di ba? Walang ganun. Ano yun? Malaking kalokohan yun. Kaya tayo nag-aaral, kaya tayo pumapasok sa isang negosyo o nagtatrabaho dahil gusto natin magtagumpay. Okay? Gusto natin magtagumpay. So if you want to win, join the winning team. And ito lang, lately lang, sino may sa basketball dito? Ayan, okay. Hinahamon ko kayo. Hinahamon ko yung mga yan, ha? Laro tayo. Oh, yeah. Bakit, no? Lately, nanalo po yung Spurs. Ayan. Winning team di ba? San Antonio Spurs. Sino rito yung kung bibigyan ka ng pagkakataon, kung may height ka naman, magaling ka, gusto mong mapasama dyan? Di ba? Kasi, malaki yung chance na manalo dahil ang San Antonio Spurs ay winning team. Pero alam nyo ba yung sekreto ba't sila nanalo? Merong isang picture na hindi nyo nakita sa ibang internet to, pero ito saglit lang to nakita. Ito no. Yung picture na, ba't kaya sila nanalo ay dahil dito. Yun. Meron ba something na, anything, napapansin yung kakaiba? Sino makakapagturo? Ba't sila nanalo? Sige. Bibigay ko tong speaker sa mga kasagot. Ba't sila nanalo? Sino? Sige, sagot kayo. Ayun. Ano pangalan mo, bro? Andrew. Bakit? Anong meron dyan sa picture na yan? Nasa side si Jesus. Kasama po nila si Lord. Kasama nila si Lord. Ayun, sa mga hindi nakakita, ito si Jesus, di ba? Matatalo ka ba pag nandiyan si Jesus? Winning team. So, pag may nananalo, may natatalo. Sino yung natalo? No offense, Miami Heat natalo. So, ito yung naging reaksyon. Di ba? Lagi lang umiiyak. Lagi ko lang nakikita umiiyak to. Pero alam mo ba, may dahilan kung bakit umiiyak to. Ba't sila natalo? Dahil nung huling segundo ng laro, pinalitan yung coach nila. Ayan, yung nag-coach. Kaya sila natalo. Ayan mo? Biro mo, gamitin, si Pacquiao ba naman mag-coach? Anong nun? Hindi ko naman inaano yung kakayanan ni Pacquiao. Pero si Pacquiao is a champion. Tama? Do you believe with me that Manny Pacquiao is a born champion? Pinanganak yatang may gloves to No, Manny Pacquiao, octupole. Grabe, ngayon ko lang narinig to. Octupole boxing champion. Born to win. 8 ang kanyang sa mga weight division, 8 yung kanyang napanalo ng mga championship. Grabe, wala pang gumagawa niyan sa buong mundo. Si Manny Pacquiao lang. Kaya nga may tinatawag na Team Pacquiao. You want to join with Manny Pacquiao? Pag sumali ka dyan, sigurado mananalo ka. So, alam nyo, yung mga nasa paligid ni Pacquiao, pag nananalo si Pacquiao, parang nananalo rin sila. At pag nananalo si Pacquiao, para rin tayo nananalo. Tama? Nananalo rin ang bansang Pilipinas, mga Pilipino. Parang si Jesus din yan. 1 Corinthians 15:57, it says, "But thanks be to God, He gives us victory through Lord Jesus Christ." You don't need to earn victory. You just have to receive victory. Bakit lumalaban si Pacquiao? Not to win the fight. Tingnan niyo ako, importante ito. Bakit siya lumalaban? Champion na siya, ba't lumalaban pa siya? Kaya nga siya lumalaban dahil champion siya. Lumalaban siya not to win the fight, but to defend his title. Nagets niyo yun? Siguro tinatanong niyo ako, ba't kinakailangan natin mapaglabanan to Brad, kasi, di ba, sabi mo, overcomer na si Jesus, napagtagumpayan bakit tayo nagbabattle pa rin? Kaya tayo may battle ngayon kasi i-defend natin. Hindi dahil sa gusto natin i-earn yung victory kasi na-earn na Kaya tayo nakikipag-battle, kaya may battle pa rin, kaya may sakit pa rin, kaya mayroon pa rin kakulangan sa finances, may mga problema sa relationship, may mga battles pa rin. It's because kailangan nating idepensa, patunayan na tayo ay totoong champion. Alam nyo, sa mga nagsasabong, sino nagsasabong dito? Alam na mga nagsasabong na pag tayo pa lang nung manok, alam na nila na, uy, Brad, champion yan, champion. Tama? Alam nila yun, di ba? Minsan, dapat alam na, pag champion ka, dapat
As a Christian, dapat alam mong champion ka. Alam mo na victorious ka. Okay? Hindi yung nakikipag-usap ka, sabihin, tapos parang hindi ka makatingin sa mata or i-interviewin ka, parang nagkakamot ka lagi ng ulo, di ba? Dapat, talagang pakita mo na champion ka. Champion ako. Pupunta ako rito, champion ako. Victorious ako. Magtatagumpay ako dito. Kasi pag iniisip mo, yung mindset mo, talo, kunyari, papasok ko ng negosyo, baka malugi ako. Walang mangyayari sa'yo. Talagang ganyan ang negosyo. May risk talaga. Di ba? Mag-aaral ka, baka bumagsak ako. Di wag ka na mag-aaral. Di ba? Talagang may risk. No? So, ang important, dapat dyan, panindigan natin ating identity that you are a victor, you are a champion. Number 2, bilisan ko lang po ng konti, love of God and God's people. Ito ang characteristic, mark of an overcomer, love of God and love. Anong koneksyon ng love of God sa overcoming the world? Naintindihan nyo ba? Kasi if you love God more in your life, kung siya talaga yung pinakamahal mo, siya 100%, siya yung tinitubok ng puso mo, siya yung first love mo, yung relationship mo sa mundo, no, yung relationship mo sa sin, kung mataas ang passion mo kay God, kung mataas ang passion mo, yung passion mo sa sin, yun, tama, magdi-diminish. Kasi yung passion mo, nandun na kay God. Nagets ninyo? Ang panglaban mo sa passion, dalawa kasi meaning ng passion. Merong passion na sinful at merong passion na parang holy. No? So, pag ang passion mo kay God is to love Him with all your heart, with all your soul, and with all your might, kahit kumatok yung temptation, hindi mo na ma-entertain yan kasi ang passion mo is to love God. Nagets mo? Ang problema, pag hindi mo siya mahal, mabilis mag-give in doon. Kunyari, may inaalok na, pera to Kasi, hindi mo mahal si God, ang mahal mo, pera. Tanong, nasaan ang passion mo ngayon? Sino ang mahal mo? At yung love mo kay God, magre-reflect yan sa love mo sa mga tao dito sa church. Okay? So, hindi pwede paghiwalayin yun. Love of God and God's people. If you say you love God, you have to love God's people. Tayo yun. You have to pray for them. Pray for them. No? Be concerned. No? Give to them. Help them. Okay? Yan ang mga overcomer. Nagmamahal. Nagmamahal. When you are born of God, you are born to love. When you are born of God, you are born to love. Kaya, tingnan natin heart natin. Ano ba yung meron sa heart natin? Love ba to o hatred? Bitterness. So, pag hindi love ang nandyan, puro selfishness, puro bitterness, puro hatred, may problema pa tayo. Kinakailangan isurrender yon. And lastly, obedience to His commands. Obedience to His commands. Pangatlong mark is obedience. Para maging overcomer ka, you have to be obedient to His command. 1 John 5:2-3, this is how we know that we love the children of God by loving God and carrying out His commands. This is love for God, to obey His commands, and His commands are not burdensome. Hindi mahirap. Hindi mahirap, no? So, tingnan natin yung relationship ng faith. So, tatlo lang pinag-usapan natin. Faith, love, and obedience. You want to be an overcomer? Faith? You need faith. You need love. And lastly, ano isa? Obedience. Walang say-say itong sinabi ko, tinuro ko sa inyo, kung walang obedience. It boils down to obedience pa rin. Diba? Faith produces love. Love produces obedience. Tignan niyo ako, mas madaling mag-obey pag ikaw ay mayroong love. Pag walang love, nag-obey ka, that's law. Legalism ang papasukin mo dyan. Pero if you love God, sabi nga ng Bible, His commands are not burdensome. Hindi mabigat. Dahil love mo siya. Nagets nyo? Yes, yun. So, the genuine proof of faith is loving obedience. Sabi nyo, loving obedience. Yun. May mga Kristiyano, hirap na hirap mag-obey kay God because hindi ganun yung kalaki yung love nila. Kung if you love God, madali mag-obey. Diba? So, Deuteronomy 13:4, you shall follow the Lord your God and fear Him, and you shall keep His commands, listen to His voice, serve Him, and cling to Him. Follow. No, hear Him.
Yun ang ating duty. And I'm going to end with this illustration. Kilala nyo si Alexander the Great. Nabasa ko to kay verse B. Sabi niya, nung alam niyo si Alexander the Great, no? World conqueror, mandirigma. One time, napansin ng mga kawal niya na mayroong may isang sundalo na hindi bumabaril. Kumbaga, parang nagtatago at nung makita nila, biglang tumakbo sa isang kuweba. So sinundan nila ngayon itong sundalo na to at sinabi, ba't lumatakbo ka? Labanan natin to ah. So dinala nila kay Alexander the Great. Tapos, kinausap ni Alexander the Great, bata, ano pangalan mo? Sabi nung sundalo, nakaganon, Alexander po. Tapos medyo lumaki yung boses ni Alexander the Great. Ano pangalan mo? Sabi nung sundalo, medyo umano na, nagulat eh. Alexander po! Sabi ni Alexander, ano ulit ang pangalan mo? Tapos sabi nung sundalo, Alexander po! So, gumano, Alexander po, sir! Tapos, hinawakan ni Alexander, hindi ko na hawak nun eh, baril ba yun oh? Meron siyang akmang parang ipapalo dun sa sundalo, sabi niya, ito yung sinabi niya, change your way, or change your name. Kasi, pag dinala mo yung pangalang Alexander, dala-dala mo yung pangalan ng ibig sabihin ng Alexander is conqueror. Nag-gets niyo ako? If you don't want to live, yung sinasabi dito yung Christian life, yung tunay na Kristiyano, nagtatagumpay siya. Hindi dapat nagtutuloy-tuloy yung kasalanan. Hindi dumadami yung kasalanan. Change your way or change your name. Kung mahal na mahal mo yung kasalanan, gustong-gusto mo yung maling relationship, gustong-gusto mo yung kasalanan, I suggest, change your name. Kasi, pagdala mo yung pangalang Christian, you are a victor. You are a conqueror. You are a winner. Let us pray. Pida ba tayo yung music team? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we thank you today that you have taught us, Lord, to be a victor. Thank you, Lord, that through faith, through love, through loving obedience, Lord, we can overcome every obstacles, Lord God. Lord, and we pray, ito lang ang aming prayer, Lord, sana lumaki pa ang aming love sa iyo. Para hindi ka namin ipagpapalit sa anumang bagay, sa any temptation, any lure ng mundong ito. And we pray, Lord God, that as we obey you, it must be an obedience motivated by love. Lord, we truly believe in you. And we choose to honor you. We choose to carry your name. And as we choose to carry your name, our identity right now, in your sight, we are victorious. We are born winner. And Lord, sa mga taong nandito na hindi nila kayang, parang hindi nila mapaniwalaan na ganun sila, Lord, will you minister to them? At kung nahihirapan po tayong tanggapin ito, you just have to surrender your life to the Lord and receive the gift of forgiveness, the gift of victory na binibigay ni God. Simula sa araw na ito, itong church na ito kayo, simula sa araw na ito, hindi na kayo matatalo. You will be a victor. You will be a winner. You will be a winner. You, church, you will be a winner in your businesses. You will be a winner in your sa mga schools ninyo, academics ninyo. You will be a winner bilang tatay. You will be a winner bilang nanay. You will be a winner as a leader. You will be a winner in every aspect of your life because we have a God who is victorious. Thank you, Lord. We claim that promise. We believe in you, Lord. This we pray in Jesus' name. Kung
Only real faith in Christ as God's Son can make a man confident, obedient, and loving. So anong pinaka-importante rito? The object of faith. Believe in the Son of God, and victory. You will experience victory in your life. Because He is a victor. He is an overcomer. No? Nagmukha lang siyang talo noon. No? Dinuraan, pinahirapan, nagmukhang talo. Pero after 3 days, He rose again from the grave to save you, to give you life, to give you hope. I mean, He loves you so much. Mahal niya po tayo. And for those who will overcome, in Revelation chapter 2 verse 11, he who has an ear, may tayo nga ba kayo? Let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt by the second death. You will not be hurt by the second death. Yung first death mo, it brings shame, it brings sin. But yung second death, you will gain eternal life. Eternally, you will be with the Father. You will experience His joy. You will experience Him. You will see Him face to face. The King of Kings, the Lord of Lords, the Victor. Siya ang overcomer. And we, His children, must live in victory. Salamat po. Let's pray, Lord. We thank you, Lord, today. Lord, we have an identity. We are secure, Lord God. Kahit anong mangyari, ibubulong sa amin ng kalaban, we are secure that we are born of God and we are born to win. We are born to win. And we will overcome. Because we are more than conquerors through Christ Jesus, our Lord. Thank you, Lord, for the confidence that you have given to us. We bless you, Lord. Bless your people today. Lord, sa buong week na darating, we pray that you will bless all businesses. Lahat ng mga nag-aaral, Lord God, I pray that you will bless them also, Lord God. Even ang mga relationships, Lord, na pansamantalang nagkagulo, I pray for healing, Lord God. Healing, Lord, ng relationships. Especially, Lord, yung mga may sakit, physically, Lord God. I pray that you will grant them, Lord, physical healing from head to toe, Lord God. Lord, Holy Spirit, I pray that you will cover this place with your presence, with your healing touch, with your healing power. This we pray, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po. See you next Sunday.